Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na town with evidence. Ako si Karen Davila. Sumabog sa galit. Kasi parang walang kabuluhan itong ICI. Tapos parang pilit ng gobyerno na itatago or marked safe sina Martin Romualdez at Zaldico. Parang hindi na ma-control ni Karen Davila na parang nagko-question na siya. Nahalata naman, nasangkot si Martin Romualdez sa kanilang mga wealth, nga lantaran, pinapakita sa ating lahat. Parang walang ginagawa at gagawin pang state witness daw di umano si Martin Romualdez. Sino bang hindi sasabog sa galit nito? May mga ibang kakamping pa na kung saan ay sinasabi na inosente si Martin Romualdez. Saludo sila kay Martin Romualdez kasi nagkusang loob na nag-resign bilang House Speaker. Talagang may delikadesa. Anong nangyari ka, bibig? Akala natin itong mga kakamping ba ay kontra sa korupsyon. Para yatang tinatakpan na nila ang korupsyon. Tinatakpan nga ba or nabusalan ang bibig ng pera? Ako heto ang reaksyon ni Karen Davila na hindi na talaga niya makakaya itong halatang pinagtatakpan at pilit na ginagawang inosente si Martin Romualdez. Ito pa, Corina Sanchez, napatanong, bakit inuna si Bongo? Bakit daw inunang imbestigahan si Bongo na unang sumabog itong si Zaldico at Martin Romualdez? Mas nakafocus daw si Ombudsman Remulla, si Vince Dizon na unahin si Bongo, i-connect sa mga Duterte. Parang naguguluhan na, parang nasa tamang landas sana tayo dahil sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, parang paliko-liko na yata ang istorya ngayon at nakikita ng ibang tao na hahantong ito na ikukonekta si Bongo, ang mga Duterte, sa flood control anomalies. O eto kabibiga, nagtanong lang yan. Nagtanong lang si Corina Sanchez, tapos hindi mapigil ang galit ni Karen Davila, mga kabibig. Sino bang hindi magagalit? Ito na kabibig. O tayo Muna kabibig. Ito ay video from Peanut Gallery, so let's watch this one. I think we need to hold our leaders accountable. Correct. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. Remember that everything you've heard in the hearings, okay, there is the implication that Romualdez is kadamay dito, pero there is no direct evidence that ever linked him to the flood control issue if we're just looking at it from the flood control issue. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth. Correct. Private planes, supposedly more than 10 houses in Fort Star. I'm sorry I have to bring this up, but to defend the Speaker that he's a victim in all this. Wow, victim. It's appalling to the Filipino people. Correct. Kaya sa akin, it was a good move at may delikadesa naman to just step down from Romualdez. Can you imagine, ito, nobody asked him to resign yet. But he did it out of delicadeza and maybe to be a less of a burden to the administration of BBM. Kudos to that, respect to that. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. Correct. The House passed it. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico. Zaldico is a big difference kumpara kay Romualdez kasi Zaldico may direct link ka nakita with SunWest and his other Hightone and his other corporations. And even yung anak niya, dinedate yung isang si Senator Ruiz, si Lubiano. So, iba yun But with Romualdez, you don't see any direct links. You only hear hearsay from the Discayas with no direct proof. And even they don't even want to say with certainty. Discaya when it was during hearing controlled by the DDS, right? Yep. So this is not a time of the wealth you and I have seen in past administrations. Galit na tayo nun kay GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption.
This could be the levels of... In fairness, Karen never mentioned PRRD regarding on corruption. Diba? Nakita ko doon. Karen mentioned Gloria, ERAP, but she never mentioned PRRD. Kasi wala naman siyang ebidensya. Pero ako salute ako kay Karen Davila dito. Kasi she's fighting and looking for the truth. And in fact, nasa harapan mo na ang katotohanan sa mga wealth ni Zaldico, ni Martin Romualdez. Alam ni Martin Romualdez yung BICAM, yung insertions, lahat. Pero bakit hindi sila single out? Bakit hindi kino-call out? At bakit hindi naimbestigahan si Martin Romualdez? Di ba mga kabibig? Yung mga kakamping na mga iba, para yata gusto nilang maging innocent si Martin Romualdez. At gusto nilang mapakita dito na si Zaldico lang ang may kasalanan. Zaldico cannot work by its own without na confidence si Zaldico na ay mag-insert ako dito. Confidence si Zaldico kasi alam niya na merong pader na pwede siyang, lean on. Kasi kung ako si Zaldico, wala akong kakilala, wala akong pader na tutulong sa akin, mag-i-insertions ba ako? Hindi. Kasi posibleng mabubulaga ako. Pero Zaldico made a lot of insertions, billions of insertions, or trillions ba? Kasi confidence sa Zaldico na meron siyang katulong, na meron siyang amo. Diba? Of Nepal. That kind of anger, which I hope not, but at the end of the day, when you hear about homes abroad, I mean, Congressman, it's very difficult to defend Martin, who was in power, unless he submits his SALED. Correct. He explains. Stepping aside, I don't think is enough for the Filipino people. Yun, Yun kabibig, yun ang galit ni, ni Karen Davila. Ito naman sabi ng ating mga netizen. Knowing that Romualdez had huge ownership on ABS-CBN, naka-on na ba ako dito? Yes, on na ako. Kudos to Karen Davila for being fearless and principled. Ito pa. BBM, makakamping kumakain ng tae. Ito pa. These two guys are the perfect definition of bogo daw. Uy, grabe naman po kayo. May pinadelikadesa pa. Only one of them has balls. The woman, that is Karen Davila. The other one eats balls. And that hater, joke, lol. I think they need to investigate. Love how this edited side by side. Diba? Ito rin kabibig, May video na ako ipapakita sa inyo tungkol sa pagtatanong ni Corina Sanchez. Bakit unahin si Bongo na imbestigahan, mga kabibig. Kaya nga, sabi din ni Attorney Rowena Guanzon, napasalita na sa Attorney Rowena Guanzon kasi naguguluhan na siya. Kasi hindi na niya alam kung saan papunta ang natawag na investigasyon. Sabi na dito, animal ka Martin. Kaya pala ang tagal lumabas ni Martin Luther magnanakaw. Nag-negotiate pa siya kay BBM na si Zaldico ang ipakulong, hindi siya. Animal ka Martin Romualdez, pag nakabalik ka pa sa power, maghihiganti kang kapanghayop ka. Grabe. Diba? Kasi nakikita ng mga tao kung ano nangyayari. Diba? Parang pinaganda ang script, yung mga against ng BBM at Martin noon, sinusuhulan, binibigyan ng pera, sabi pa nila, para bumaliktad, para gawing inosente, gawing anghel, gawing walang kasalanan si Martin Romualdez. Pinamumukha nila na ang kasalanan ay dapat ibunton kay Zaldico. Tapos kay Zaldico, dapat pumunta sa mga senador. Ang uunahin nila ay si Bongo. Yun kabibig. Kaya nga napatanong si Corina Sanchez, bakit unahin si Bongo? Ano bang meron kay Bongo? Ito kabibig. Let's watch this video. Napanood ko lang ito. Bakit nga ba si Bongo kaalyado ng mga Duterte? B, malakas na kandidato sa 2028 election. C, para ma-divert ang attention dahil alam na kung sino ang mastermind. D, all of the above. So let's watch this video.
Nagulat ka ba, Pinky, Willard, doon sa nauna si Bongo, Senator Bongo, na puntiryahin? Hindi ka makasagot. Ha? Hindi, ako lang nag-iisip bilang ordinaryo, di ba? Kasi malinaw na si Senator Bongo ay kaalyado ni VP Sara. So kumbaga parang, wasn't it predictable na siya yung una na tatamaan doon? Pero dahil contractor yung tatay niya, and half-brother. half-brother, oo. Pupunta at pupunta Yes, din doon. kailangan silipin din. Kung may Pero basis. siguro yung question nga ni Corina is na siya yung nauna. No? Yun ang Yes. tanong mo no? Oo. Siguro, kagulat-gulat din, although, yeah, it would eventually lead to that. At least there will be questions. Kasi nga, tatay mo, contractor, half-brother mo. Pero sabi nga ni Senator Bongo, hindi mo naman mapipili ang iyong mga... Tsaka kung hindi naman hindi naman sa dumidepensa tayo, kaya lang ito yung pinag-uusapan ng tao, no? Pero kung hindi malinaw sa batas, na bawal talaga ang mga first degree, second degree na kamag-anak mo na magbidding, and they won, I don't know, maybe fair and square, di natin masabi, bakit siya yung wala lang, nag-iisip lang tayo, So, kumbaga, may basehan man o wala, magtataka talaga ang tao kung bakit nauna si Senator Bongo. True. Kasi, di ba, ang unang lumutang na pangalan, Martin Romualdez, Zaldico, bakit biglang nag-twist to Bongo? Natural, ang mga tao mag-iisip talaga, ay, ano nangyari? Ito ba yung script nila? Ito ba yung dapat matabunan ang pangalan ni Martin Romualdez? Kasi Martin Romualdez lumabas na. At tapos, ito na, like, si Martin Romualdez, nandun na sa ICI, tapos sinabi niya na nagsalita na si Martin Romualdez, hindi siya guilty, wala siyang kinalaman dito. Kaya, ang mga tao ay parang nagtataka, hala bakit biglang papuntang Duterte, papuntang Bongo? Dapat sana balik tayo kay Romualdez, kina Zaldico, at yung ibang mga kongresista na sinabi ng mga diskaya. Para yatang nawala. Biglang nawala yung mga congressman na na-mention. Biglang bantay sa Senado. Ito pa kabibiga. Ito ang sagot ni Senator Bongo, mga kabibig. Kung bakit biglang siya na naman ang pinagdidisketahan. Noon si Chis Escudero, ngayon si Bongo. Di ba? Si Estrada, Joel Villanueva, sino pa? Si Chis Escudero, ngayon si Bongo. Diba? Puro minority black. Let's listen to this one. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Correct. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam nyo sino yung mga mastermind. Ooh. Tumbukin nyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin nyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Correct. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo po lokohin ng Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam nyo sino yung mga mastermind. Tumbukin nyo po. Correct. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin nyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nandiyan na Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Correct. Paatras na ng paatras. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo po lokohin ng Pilipino. Ito din ang sagot ni VP Sara, mga kabibiga, tungkol baka mapunta sa Duterte ang investigasyon ng flood control. Parang na-speculate na ni VP Sara na posibleng gano'n ang mangyari. Kaya kabibiga, ito yung sagot ni VP Sara. At all. Ito na. Project. Sigurado. Ito na. Let's watch this one. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all
project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Yun kabibig. So, sa mga tao na gustong i-connect si VP Sara sa flood control, pasensya na kasi hindi siya pwedeng i-connect. Yun lang kabibig ang ating Dilis Lebag Lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.